Hi, hello mga kaibigan. Kumusta naman kayong lahat? At napakagandang balikan at tingnan natin yung ating mga karanasan araw-araw, lalong-lalo na sa ating masigasig at pagsisikap na makadalo sa mga pagdiriwang sa ating banal na misa sa madaling araw at sa gabi. Ngayon ay araw ng Lunes na tayo at nasa ika-18 ng Disyembre 18, 2023. Nasa kalagitnaan na tayo ng buwan at malapit na tayong magdiwang ng pag-alala natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating tuloy-tuloy na pagdinilay, pagsikapan natin palagi na maging mabunga ang ating mga ginagawa at ang ating mga pagsisikap sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Mga kaibigan, ang ating pagbasa, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito, makikita natin na habang palapit na ang pagdiriwang natin sa kapanganakan ni Jesus, isinalaysay dahan-dahan ng ating mga ebanghelista, lalong-lalo na ni San Mateo ngayon, kung paano dumating ang ating Panginoong Hesus. Alam natin na si Jesus ay anak ng Diyos, ngunit sa isang napakagandang pangyayari na sa pagmamahal ng Ama, ginawa niyang ipadama sa mga tao ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang nag-iisang anak na si Jesus sa pag-aalaga at pag-aaruga ng isang tao. Alam natin na si Jesus ay pinanganak ni Maria. Si Maria, sa likod ng kanyang pagkatao, hindi siya karapat-dapat, ngunit dahil sa espesyal na pamamaraan at pagtawag sa kanya, siya ay naging karapat-dapat na maging ina ng ating Panginoong Hesus. Isinalaysay dito na habang tinatawag si Maria at nagdadalang tao, tinawag naman si Jose na galing sa lipi ni Haring David. At sinabihan siya na, Jose, huwag kang matakot. Si Maria ay nagdadalang tao. Sa ganung paraan ay tinawag din si Jose sa isang espesyal na pagpapaliwanag sa kanya na hindi siya kailangang matakot dahil yung dinadala ni Maria ay lalang ng Espiritu Santo. Ngunit si Jose bilang tao, hindi natin maiwasan na magkaroon din siya ng takot dahil sa paniniwala at sa kultura ng mga Hudyo na kung malaman na ang dinadala ng isang babae na pinaniniwalaan na asawa niya ay hindi pala sa kanya, ay talagang malaking problema. Kaya dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon, pinanindigan niya ito. Siguro para sa akin, mas magandang pagnilayan din natin ito ng mabuti. Lalong-lalo na sa atin na ang ating adikain ay ang magkaroon ng panindigan sa kapayapaan, panindigan sa katotohanan, at panindigan sa kabutihan. Lahat tayo ay nakaranas ng takot. Ngunit, pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo, ng ating pagbasa, na kung ang pagtupad ng tungkulin lalong-lalo na sa kabutihan at sa misyon ng Panginoon ay huwag tayong matakot. Kaya nga, kung titingnan natin at busisiin ang banal na kasulatan simula sa Lumang Testamento hanggang sa Bagong Testamento, ang salitang huwag matakot ay inulit ng napakaraming bisis. Inulit ito ng 365 o 365 days o 365 times.
At kung tingnan natin sa isang taon, mayroon din tayong 365 days. So, ibig sabihin, gusto lang ipaabot ng Panginoon sa atin na huwag tayong matakot araw-araw sa ating mga pagharap sa pagsubok sa buhay. Nandyan lang siya upang gabayan tayo at tulungan tayo na mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito. Gaya ng sinabi ko, lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan at pagkaroon ng panindigan sa katotohanan. Huwag tayong matakot. Mga kaibigan, mga kapatid, napakasimple lang sabihin at napakadali, ngunit ito ay may nakaakibat na matibay na pananampalataya at pananalig sa Kanya. Tingin natin palagi sa Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan upang sa gayon ay hindi tayo at huwag tayong matakot gumawa ng kabutihan araw-araw sa ating buhay. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging masigasig, turuan mo kaming maging tapat, at magkaroon ng panindigan, lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan